morning. Sikol uli. Na-hurt ko yung back ko. Hindi ako gaano makagalaw. Anyway. Um, Tanggalin muna natin to. Bali, remove drawings. Remove indicators. Yan. So, bear. Anyway, ang kailangan natin, pag mag-TTI tayo, mag-TTI ako, ang kailangan ko pag mag-TTI ako, meron kayong style ng TA nyo eh. So, turo ko lang yung kung paano yung sa akin. Kailangan ko yung EMMA 50 saka 200. Bali yun ang range ko. Yung EMMA 50 saka 200 sa kahit na anong time frame. Bali kung mag-start ako, yun ang range ko ng 4 hours. Tapos within lower time frame, ang base mo pa rin, ang base ko pa rin is yung 4 hours. Pero dahil dun sa indicator na to, pwede ko siyang yung indicator na pinost ko dyan. Turo ko lang sa inyo yung paggamit nun. Itong indicator na to. Dito, makikita mo na agad yung 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 15 hanggang day. And then, makikita nyo yung gap nila. Ngayon, day ang pinakamalaking gap, 7%. Pero pwede nyo ignorein yung day hanggang dito lang kayo sa 4 hours. Yung binigay ko sa inyo, walang day yun. Hanggang 4 hours lang. Ka-update ko lang to eh. Bali, kukunin nyo lang yung kung saan kayo maglalagay. Yung pinakamalaking gap, yun bali ang pinaka-main nyo. So dito, wag mo include yung day. Ang pinakamalaking gap is itong 0.9. So sa 4 hours yun, which is this one. Ang setup nito, bali itong dot. Right. Itong dash din. Tapos yun. Para lang to sa, dito lang sa EMMA. Itong EMMA na yan. Okay. And then, sa input, top right, ito yan. Top right. Right, wala yan. And then, itong signal na to, ilagay nyo to sa chart. Ito yung bali pag lumilipat-lipat kayo. Yan yung binabasa niya. Yung chart na yan. Itong chart na yan. Pag nilagay mo yan sa DNN, kahit na nasaan ka, yun pa rin ang binabasa niya kung anong ilagay mo rito. Kahit na magpalipat-lipat kayo. Pero yan, chart lang. Kasi tinry kong ibahin to, hindi siya accurate. Pero sa chart, accurate siya. And then, itong vertical, i-on nyo yan. Ayan yung, kung nasan chart kayo. Right, 4 hours, ito yung range ng 4 hours mo. Dito siya bumaba, doon siya tumaas. Right? Kung sa day, bullish tayo sa day. Right? Yan, bullish yan. Etong blue na yan, hindi pa lumalabas yung downtrend niya. Pag lumabas yung downtrend, bearish tayo nun. Mag-start na tayo mag-short nun. Ito bullish yan sa day. So, puro bullish lang yan. Puro bullish. Pero kung gusto nyo syempre mag scalping, kukuha kayo ng range, yung range niya. Yan ang pag-aaralan natin, yung range niya, kung paano natin hanapin yan. Kasi meron akong rule na hindi ka magti-trade against bias, pero within day swing,
So, eto within within sa bias ng 4 hours, within sa bias ng 4 hours, yan, blue, blue yan. Ta's magte-trade kayo sa 1 hour, 1 hour, magte-trade kayo sa 1 hour. So, ang bias na 'to pang 4 hours, pero kung gusto niyong mag-trade ng 1 hour, eto yung bias ng 1 hour, eto, right? Yan hanggang diyan, or kung gusto niyo mag-trade ng 15 minutes, 15 minutes, ayan yung mga bias ng 15 minutes within within dun sa 4 hours. Yan yung mga bias nila, yan, 'di ba? So, ito yung 4 hours bias mo, short, and then ito yung 15 minutes, 15 minutes mong bias, ayan, na-break dito, nagtaas na siya. Pero short pa rin yun sa higher time frame. So, ang pinakamagandang trade mo pa rin is itong short na 'to, yang short na yan. So, ganun yun. Ngayon dito sa indicators natin, meron niyang eto, ayan, meron yan. Yan, iti-trigger niya 'to. So, 5 minutes yun. Puwede mong gawin niyang 1 hour, 15 minutes. Ang ibig sabihin niyan is kung nasa ano bang ginawa natin, 15 minutes? 15 minutes, ayan 15 minutes. Kung nasa 15 minutes ka and then ang chart ang chart mo is nasa 1 hour, yang mga yan 15 minutes yan, yung mga guhit-guhit na yan. So ito, bias 'to ng 15 minutes. Bias ng 15 minutes yan. Kailangan mo lang ito, yan, bias 'to ng 15 minutes, yung mga yan. So, kung titingnan mo, kung ililipat mo 'to sa 15 minutes din, hindi 'to gaanong, hindi 'to accurate pero tumatama naman, 15 minutes din. Yan, 15 minutes din yan. Yan, yung hindi ko nakikita rito, yung hindi lumalabas kaya hindi ko ginagamit yan. Mas accurate siya sa ano, mas accurate siya sa chart. Yan, accurate siya diyan. So kung sa 1 hour, makita mo yung mga buy and sell mo diyan. Yan yung mga yan. So kunyari, ang bias mo yung sa 1 hour 'to, itong bias mo ng 1 hour, right? Tagalin natin 'tong 15 minutes. 10 minutes. Tanggalin natin 'tong core, yan. Yan. So, 15 minutes itong mga 'to, 15 minutes yan. Nasa 1 hour ka pero 15 minutes yan. Ang 1 hour mo bale hindi, sorry. 1 hour yan. Ang 15 minutes natin, pupuntahan natin sa 15 minutes. Right? Kasi hindi natin kita yon. So, pupunta tayo ng 15. Ito yung 15 minutes natin. Yan. So, kung kukunin natin 'tong bias na 'to ng 15 minutes, i-mark lang natin yung yan, mark natin yan ng 15 minutes yan, di ba? 15 minutes up.
Yan, 15 minutes. Diyan nag-umpisa yung 15 minutes up. And then ito, 15 minutes up, 15 minutes up. And then yan, 15 minutes up. Bias ng 15 minutes to ah. Oops, meron na yata. 15 minutes up. Meron na nga. Yan. Example lang naman. Example lang yan. Yan. And then pupunta tayo ng 1 hour. So ito yung mga 15 minutes up natin. Kung i-on mo tong core and then 15 minutes. Yan yun. See? Yan yun. Yung 15 minutes na yan. Okay? So sa 1 hour, makita mo na yung bias ng 15 minutes within 1 hour or within 4 hours. Kita mo pa rin yung mga bias ng 15 minutes. Pwede mong gawin yung 1 hour na bias kung gusto mo. Nasa 4 hours ka pero nakikita mo pa rin yung 1 hour na bias. Yan. Any moment now. There. Yan. Yan yung mga 1 hour na bias mo. Sa 4 hours. So kung lilipat ka ng 1 hour, yan yung mga yan. Yan na bias mo. Right? So nag-gets nyo. 4 hours, may mga sari-sariling bias ang 4 hours sa loob within. Right? So ang trade natin, kunyari 4 hours, yan yung pinaka-main natin. So ito alam na natin. So ito nasa 1 hour. Gawin nating 15 minutes muna to. 15 minutes. Yan. So, ito yung trade natin. Ang inaabangan natin dito is itong, ang inaabangan ko is itong EMA crossing. Once yung EMA nag-cross, sell, buong yan sell. Pag nag-cross na yung sell na yan, ang hahanapin ko lang dyan is yung bottom or yung breakout. Right? Para ako mag-change. Diskarte nyo yun. Tuturo ko lang sa inyo kung ano yung nakita ko. Hindi ko sinabing 100%, pero ito yung nakita ko. Once na ito lumabas, ang tendency ng trade is down, bearish hanggang ma-break. Pero hindi ibig sabihin yan, pag na-break yan, hindi uli bababa yan. May posibleng bumaba uli yan. Kahit na ma-break yan. Pero hanggang hindi lumalabas to, ang tendency hanggang hindi lumalabas to at ang hindi nabe-break yun, ang trade nyo is bearish. Ang bearish na yan, nag-start yan dito. See dito? Yan o. Like this one. So, pag bullish tayo, ang hinahanap natin is yung taas. Yung taas. Pag bullish, hinahanap natin yung taas. Short, pull. Yan. Ang hinahanap natin ngayon yan. And then, yung kung saan siya na-break. Kung taas ang hinahanap mong break, syempre yung sa taas din. Right? Etong break na to. Etong hinahanap nating break.
Yan, kung pataas tayo. Ito na yung assuming natin na taas na. Assuming natin na taas na yan. Oops, assuming na taas na yan. Resistance. Assuming lang resistance. Kasi na-break siya dito. Na-break siya dyan. Pero, sabi ko nga, hindi 100% yan na pababa na siya talaga. Meron yang pag na-break dyan, ibig sabihin gusto niyo pa rin tumaas. Pero hanggang hindi lumalabas to within dito sa loob, and then dito ka nag-start, ang trade mo rito is always go up. Hanggang hindi lumalabas to. Kahit na nandito ka pa. Kahit na, let's say, nakita natin na break yan. Right? And then, meron tayong up dito na break doon. Decision nyo to. Kaya mag-roll dito. Nakita niyo yung break dyan, right? So, pwede ka nang mag-down, mag-bearish. Pero, kung hindi pa to lumalabas, kailangan ang trade mo rito is bullish pa din. That's the rule. Pwede mo i-break yung rule. Nasa naman yan eh. Pero yun lang ang sinasabi ko na rule na hindi ka mag-trade against sa bias. Andito ang bias mo, bull yan. Hanggang dyan. Right? So, ang bias natin dito, hanggang di lumalabas to, ang bias natin is bull. Right? Yan. Yan ang trade natin dyan. Nandito ang trade natin. Nandito ang trade natin yan. Until na lumabas to. Pag lumabas na tong sell, eto na yung one mo. Ito na yung short mo na trade. Dito ka na mag-short na trade. Ganyan. Puro short ang trade mo dyan. Kahit na ito tumaas. Kahit na tumaas yan, short pa rin ang trade mo dyan. Kasi yun ang rule natin. Hindi tayo mag-trade against bias. Pero yun nga, ang sabi ko, nasa inyo yan kung yun ang gusto nyong maging rule. Kasi pwede rin namang ito na yung kung sure na kayo na ito na yung taas, di ba? Ayan yung taas, ayan yung resistance. Ayan resistance. Mag-iingat lang kayo. So, and then, ito na yung dito kayo nag-umpisa hanggang doon sa resistance. Then, binrake nyo to. Binrake niya yan. Yan, binrake niya yan. So, pwede kayong mag-short yan. Kasi, considering na aabutin niya to. Pero dito sa kwan na to, maraming pwedeng mangyari to. Pwedeng hindi mangyari, pwedeng mangyari yan, di ba? Ito yung break mo. And then, kinonsider mo na ito na yung pinaka-high niya na papunta na siya sa pinaka-low niya. Pupunta na siya sa sell. Papunta na siya ng sell. Right? Pupunta na siya ng sell. Lalabas na to, tong sell na yan. Pero binrake niya doon.